midweek mga kapatid? Magandang gabi? Gusto ko pong pasalamatan yung nagbigay ng awit. Kala niyo mga kapatid, yung mga anak ko parang ano yan sa bahay eh. Parang radio. Pag i-turn on ko lang yan. Lalo na po yung si Isa, kahit gano'n lang yung boses niya eh. Natutuwa kami sa kanya. No? Hindi siya nahihiya. So, sa ating pamumuhay araw-araw at sa ating pananampalataya sa Diyos, binibigay ba natin ang buong puso 100%? What equals 100%? What does it mean to give more than 100%? Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%? We have all been in situations where someone wants you to give over 100%. How about achieving 101%? So, mga kapatid, ano ang gagawin natin para ma-achieve natin ang 101%? So, meron po tayong letters of alphabet with their corresponding percent. So, A, the equivalent is 1%, B, 2%, C, 3%, D, 4%, E, 5%, F, 6%, G, 7%. So, sunod-sunod na po yan until Z. No? Z is 26%. So, paano po natin ma-achieve yung 101%? Mag-isip tayo ng word na ma-achieve natin yung 101%. So, for example, knowledge. So, what is the corresponding percent of knowledge? So, K is 11%, N 14%, O 15%, W is 23%. So, kapag samasamahin po natin yan with a total of 96% only. So, pag sinabi natin knowledge, di ba, kaalaman. So, hindi po siya umabot ng 100% o 101%. So, mag-isip tayo ulit. Ano kaya? Subukan kaya natin yung hard work or kasipagan ba yun? Kasipagan. So, H is 8%, A is 1%, R is 18%, D 4%. So, kapag samasamahin natin ulit ang kanilang percent with a total of 98%. So, kulang pa rin. Kulang pa rin ang ating kasipagan. Ano kaya? Subukan natin ulit ang attitude. So, A is 1%, T 20%, another T 20%, I is 9%. So, kapag samasamahin natin ulit ang kanilang percent with a total of 100%. So, sa tingin niyo ba, mga kapatid, sapat na ba yun? Ano kaya ang best na word na ma-achieve natin yung 101%? So, subukan kayo natin yung love of God. So, L is 12%, O 15%, V 22%, E 5%, O 15%. Kapag samasamahin po natin yan with a total of 101%. So, therefore, we can conclude that knowledge and hard work will close, diba? Will get you close, and hard work and attitude will get you there. But the love of God will put you over the top. So, bilang Kristiyano mga kapatid, hindi lang pala ang ating kaalaman, ang ating kasipagan, ang ating pag-uugali, ang pinakamahalaga pala yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ayon po sa Matthew 22 verse 37, ano pong sabi dyan? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, upang tayo ay magtagumpay sa ating mga mithiin, bilang Kristiyano, we should love the Lord with all thy heart.
Okay? Okay mga kapatid, tingnan natin. Sino kaya ang nagiging successful sa kanila? Diba? Siyempre, yung nauna sa finish line. Sa inyo mga kapatid, kayo ba ay nagtagumpay na rin? Sa anong larangan kaya? Sa sports? Sa pag-aaral? Sa trabaho? Sa pamilya? Sa anak? For example, ikaw, Brother Regent. Diba? Siyempre, nagtagumpay ka na, tapos ka na sa pag-aaral, diba? Si Brother Pascual. Nagtagumpay na rin. Isa na siyang ganap na guro. Diba? Nagtagumpay siya sa mga anak niya, sa pamilya. No? Si Brother Lemmy, yan, isang ganap na rin na guro. Ang iba naman sa atin, nagtagumpay sa trabaho. Nagtagumpay sa ating mga anak, no? Sa ating pamilya. Pag narinig natin ang pangalan ni Manny Villar, di ba, naisip natin kaagad na sa kanyang sipag at tiyaga siya ay nagtagumpay. So bilang Kristiyano, ano ang ating pamantayan upang tayo ay magtagumpay? So ngayon, ang ating pag-aralan, ito ay continuation ng topic natin last week. So, ay pinamagatang standards of success. Pamantayan sa tagumpay. Ano ang ibig sabihin ng success? Is the accomplishment of what is desired or aimed at or achievement. Meaning ang pag-abot ng ating pinipilhing abutin. So ngayon, alamin natin ang mga pamantayan sa tagumpay. So una, mayroon tayong faithful integrity. Pag sinabi natin faithful, tapat. Integrity, kalinisang loob. Naalala niyo ba yung mga kapatid yung kwento ni Joseph at Daniel? Diba? Nung unahin muna natin si Joseph. Diba nung si Joseph ay bata pa siya, nakitaan na siya ng kanyang ama na itong batang ito ay mabait na bata. So, sa tuwa ng kanyang ama, gabi, di ba, ginawa siya ng ng damit, magandang damit. So, nakita ito ng kanyang mga kapatid. Nainggit ang mga kapatid ni Joseph. So, isang araw, dumaan yung traders. Yung traders, paano tawag dito kay Ricky? Mga pangangalaka, di ba? So, traders. So, ibininta siya ng kanyang kapatid ng 20 silver coins. Yun lang ang halaga ni Joseph. So, isinama na siya ng traders. So, habang naglalakad sila, itong si Joseph, iyak ng iyak. Siyempre, masama ang loob niya. Bakit ibininta siya ng kanyang mga kapatid? Bigla siyang tumahimik, naisip niya, sabi niya, I will be brave. God will take care of me. Yun ang sabi ni Joseph sa sarili niya. So patuloy sila naglalakad until nakareach sila sa Egypt. Nung nasa Egypt na siya, ibininta din siya ng ng trader sa kay Haring Potiphar. Yun. So doon na siya, nagtrabaho siya doon. Ginaya niya rin kahit lahat ng mga ginagawa ng mga tao sa Egypt, ginawa niya, nagpagupit siya na parang Egyptians, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pananamit. So sa madaling salita, naging ruler si Joseph sa Egypt. At sa madaling salita, nagkagusto yung asawa ni Haring Potiphar sa kanya. Dahil, siyempre si Joseph, gwapong lalaki na, at magandang pangangatawan. Naakit itong asawa ni Haring Potiphar. Diba, hinila siya sa room, sa kwarto. Pero ano yung ginawa ni Joseph? Tumanggi siya. Dahil may takot sa Diyos, mahal niya ang Diyos, ayaw niya dumisa ng pangalan ng Diyos. So, dyan muna tayo dito. Pupunta tayo kay Daniel. Itong si Daniel naman, simulan natin muna ang kanyang maliit pa siya. Di ba, bihag din si Daniel kasama ang kanyang tatlong kaibigan. Bihag siya ng mga Babylonians. So, nung nabihag siya ng mga sundalo, di ba, dinala siya sa hari. So, ang sabi ng hari, papakainin niya sila ng aking kinakain at bibigyan mo rin sila ng alak. So, ang ginawa ni Daniel, nakiusap siya sa
kay Prince Milzar. Si Prince Milzar yun ang namamahala sa mga kalalakihan sa Babylon. So noong una, ayaw ito pumayag ni Prince Milzar kasi pag malaman daw ng hari, ay pupugutan siya ng ulo. Pero namigit si Daniel. So, ang sabi ni Daniel, bigyan mo kami ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng 10 araw lamang. So, at saka pumayag ito si Prince Milzar. So, pero ang ginawa ni Daniel, nang pumayag na ito si Prince Milzar, nanalangin siya. Kasi ang gusto niya lang, ano ngayon, tubig at saka, ano yung pulse? Tinapay? Tinapay na ba yun? Ang pulse? Oo, tinapay ba? O ano lang? Basta yun ang hinihingi ni Daniel. So ngayon, nanalangin siya. So siyempre yan, umabot na yung 10 araw, binalikan sila ni Prince Milzar. Nagulat dito nga si Prince Milzar. Aba, ito lang yung kinakain ng mga taong ito. Bakit ang lulusog nila? Samantalang yung mga iba, pinapakain niya ng mga masasarap na pagkain. Alam niyo rin, mga masasarap na pagkain, tapos pinapainom pa ng alak. Ang papayatara at saka ang hihina. So nakita din ng ibang mga kasama niya na inggit ngayon sa kanila. So gumawa sila ngayon ng batas. Na ang batas na yun, kailangan isa na ang kanilang sambahin. Yung panggustuhan ng hari, yung Diyos-Diyosan ng hari. So kung sino man daw ang makitaan na nanalangin sa kanyang Panginoon, ay ano siya, dadalhin siya sa ihulog sa salayas din. So itong si Daniel, patuloy pa rin na nanalangin sa kanyang Panginoon. So isang araw nakita nga siya, nahuli siya. So dinala siya sa harap ng hari. At ang sabi ng hari, dahil ikaw ay nagkasala, ihulog, tinawag niya ang kanyang mga guard at doon siya hinulog sa lion's den. Nung gabi iyon, hindi nakatulog yung hari. Kasi ang gusto niya marinig na nag-aagawan yung lion ni Daniel. Gusto niya talaga, sabi niya, siguro ang ingay. Parang gusto niya talaga marinig kung anong nangyari doon sa lion's den o sa kuweba ng mga leon. Tapos kinabukasan, kasi hindi makatulog itong hari, pinuntahan nila yung kuweba ng leon. Gusto nila makita. So anong nakita nila? Si Daniel ay buhay na buhay. No? At wala man lang galo sa katawan, kahit sa kanyang damit, walang tawag dito, wala man lang sugat o wala man lang punit ang kanyang damit. So mga kapatid, ito ay patunay na sila ay tapat na mga kabataan kay Kristo. They are honor God, love God, and faithful to God. Nanatili ang kanilang malinis na kalooban alang-alang sa Panginoon. Di nag-atubili, di naiya, at di natatakot na itaas ang pangalan ng Diyos kahit sa harapan ng hari. Sila ay tumanggi na isugo ang kanilang pagkatao alang-alang sa dangal ng Panginoon. Kaya sa ating mga kabataan ngayon, huwag tayong sumunod sa uso, di ba? Huwag tayong mainggit sa mga material na bagay. Bakit? Kasi diyan tayo mapapahamak, di ba? Huwag magpadala sa uso o sa material na bagay, maging maingat sa mga kilos, salita, at sa ating pag-uugali. Saan po yan matatagpuan? Sa Proverbs 10:9. Ano po ang sabi dyan sa Tagalog? Sa Kawikaan 10:9, sinasabi siya'y lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay. Ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Okay, pupunta tayo ngayon sa number 2 na pamantayan. Ang pangalawa po ay complete consecration or buong pagtatalaga. Yan po ay makikita sa Jeremiah 29 verse 13. Okay, basahin natin sa Tagalog. At iyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka inyong sisiyatin ako ng inyong buong puso. So, ano ang iyong itatalaga ba? Diba ang iyong sarili? Diba ang ating sarili? Ang buong pagtatalaga ay isuko natin ang ating sarili kay Jesus ng buo or without reservation o walang pagkalinlangan. Yan lang po ang dapat natin gawin na may buong pagtatalaga tayo sa Panginoon. Ang ating
sarili sa Kanya. Pangatlo, assert your liberty. So iyan ay matatagpuan sa John 3:16. Basahin natin sa Tagalog kasi maganda yung Tagalog eh. Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Napakaganda mga kapatid. Bilang mga tinubos ni Kristo, tinatawagan tayo ng Diyos na ihayag ang ating kalayaan at ipakita na tayo ay malaya makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na tayo sa ilalim ng pag-alipin sa kasalanan, kundi tapat na mga alagad ng Panginoon. Sa pamagitan ni Jesus, pinapakita niya na tayo ay karapat-dapat na tumanggap ng buhay at pagpapala. Maging totoo tayo sa ating sarili at sa Diyos. Maaring makaranas ka ng pagsubok na ikapahamak mo, pero kung nasa Panginoon ka, babangon ka at tatayo kang muli. Number 4, complete surrender or buong pagsuko. Mga kapatid, naalala ko po yung aking ama. Nang maliit pa kami noon, kaming magkakapatid ay saksi kung paano ko isinuko ng aking ama ang kanyang sarili. Kitang-kita namin kung gaano po siya naghirap, kung paano po niya inihanda ang kanyang sarili. Ating gabi po, lumulood siya at nanalangin. Ikwento niya sa amin siguro mga high school na kami or ano. Bago daw niya tinanggap si Jesus Christ. Kasi ang bahay namin malapit po sa palayan. Ating gabi pumupunta daw siya sa palayan. Lumuluhod siya sa tibak-tibak na tuyong lupa. Habang siya nanalangin, sumisigaw daw siya sa Panginoon. Kasi ang papa ko ano yun eh, bali bata pa silang naulila sa ina. Ang lulo ko naman ay mahilig magsabong. So bali lumaki sila, apat na magkakapatid, lumaki sila sa ibang tao. Nagkanya-kanya sila para mabuhay. So yun ang iniiyak ng papa ko, lumuluhod siya ating gabi. Kasi ang gusto niya, yung naranasan niya, ayaw niya maranasan. Gusto niya tanggapin si Jesus Christ na walang bahid sa kanyang kalooban. Wala siyang pag-alinlangan. At tuwing kami mag-worship, kitang-kita namin talaga umiiyak ang papa ko. Lagi niyang binabanggit ang kanyang mga karanasan, ang kanyang mga paghihirap, at higit sa lahat, binabanggit niya isa-isa kami. Gusto niya talaga na madala niya kami tungo kay Kristo. So ang ano pala, yung buong pagsuko kay Kristo ay ano yun? Ang ating palang sarili, yung buong puso natin, ibibigay natin ang buong puso without reservation o walang pag-aalinlangan. Kung mayroon pala tayong pag-aalinlangan sa ating sarili, hindi pala yung complex na surrender. Wala pala yung ano kay Jesus. Kahit anong panalangin natin, kahit anong hiling ng tawad natin sa Kanya, kung hindi natin sinusuko ang ating sarili. Okay. Next, number 5. Choosing your destiny. So, pagpili ng iyong kapalaran. Ito po ay makikita sa Proverbs 22 verse 8. Basahin natin sa Tagalog. Okay, ano pong sinasabi dito? Siyang nag-aasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan, at ang pamalo ng kanyang puot ay maglilikat. Okay mga kapatid, naniwala pa kayo sa kasabihan, your choice will be your destiny. Kung anong pinili mo, yun ang kapalaran mo. So dapat nating malaman na tayo mismo ang hawak sa buhay natin. Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran.
Diba? Your happiness now for this life and for the future lies within yourself. So maikikwento ako sa inyo dahil ako kasi hindi ako mahilig mahilig yung tawag dito, yung maraming kaibigan. Isa, dalawa lang yung kaibigan ko. So, mag-graduate na kami ng high school. Di siyempre nag-iisip ka kung ano yung course mo, nagtatanungan kami ng kaibigan ko. Sabi niya, ano kukunin mo course? Parang wala akong napili. Sabi ko, ikaw, punta ka sa bahay, sabi niya sa akin. May sasabihin doon yung nanay niya. Tapos pakinggan mo kung tama yun. Di, sumama naman ako sa kanila. Dalawa silang magkapatid. Ang sabi ng nanay niya, sabi niya ba, Ma, sabihin mo na nga, para marinig ni Bonnie, sabi niya ganon. O di, sabi ko, ano ba yun? Di sabi ng nanay niya, ikaw, sabi niya, kasi mahilig ka o mapagmahal ka sa mga bata at dito sa bahay nag-teacher-teacheran ka, ang kukunin mo teacher. Tsaka una-una, kasi Adventist din sila, hindi mahirap daw maghanap ng trabaho kasi di ba free Sabbath at saka maraming daw privilege. So, sabi ko, oo nga, ganda yun ah. Sa isip ko lang din, hindi ko sinabi na ako rin, ganun din. Di, sabi ko, ginagano ko lang yung kaibigan ko. So, sa madaling salita, sinunod ng kaibigan ko. Yan, nag-enroll na siya ng education. So, after 4 years, ang kaibigan ko, teacher na, graduate na, at isa na siyang ganap na teacher. So, isa naman yung kapatid, ang sabi ng nanay niya, ikaw, kasi mahilig ka mag-drawing, wala kang ginawa, pati dingding natin, dinidrawingan mo. Kahit anong makikita mo, drawing ka ng drawing, at magaling ka sa math, kukuha ka ng architect, sabi niya sa kapatid niya. Sa isip ko lang, wow, bibigyan naman ng mga kurso nila. Samantalang kami, nag-iisip pa kasi kung ano lang kaya ng busa ng mama namin. So sa madaling salita, sinunod din ng kapatid niya. May nag-enroll, sabay silang pumapasok araw-araw, binibigyan ng baon. Tapos kung ano yung disipline sa architect, maraming mga ano yun, mga ano nila, gamit, binibigyan din. Ipakita ko talaga araw-araw, tapos maayos pa sila. So, ang nasa isip ng nanay niya, after 5 years, graduate na ang kanyang anak. So, sa madaling salita, 5 years na, tuwa na yung nanay niya, nag-graduate na yung anak niya. Pero anong nalaman niya? Hindi pala nakagraduate yung anak niya. Napasama pala sa masamang bisyo. Gumamit na ng mga droga. So, nagalit din ang nanay niya. Pinabayaan na siya. Galit na galit talaga ang nanay niya. Pinabayaan na, nakaliwara na ng kanyang buhay. So, ang punto ko dito mga kapatid, tingnan natin. Sino ba ang nagiging successful dyan? Diba yung teacher? So, ang punto ko lang dyan, tayo pala ay naging parte o bahagi sa kapalaran ng ating kapwa. Diba? Kasi kung sinong kasama mo, diba kapwa mo yun? O anong nangyari sa kapatid na kaibigan mo? Na-influensyahan siya ng mga bad friends o yung mga kaibigan na mga walang pangarap. Kaya ang hamon ko ngayon sa mga kabataan ngayong gabi, piliin niyo kung sino ang kaibiganin niyo. Kasi doon kayo mapapahamak. Diba? Your choice will be your destiny. Ikaw mismo ang magdadala ng sarili mo. Kung ano yung pinili mo, so yun ang nasa sayo. So tingnan natin kung anong pinili, diba? Kagustuhan nila yun. Hindi sila pinili ng kanilang mga magulang. Ang sinabi ng magulang nila, ikaw kumuha ka ng teacher, so depende sa kanya kung gusto niya. Ikaw kumuha ka ng architect kasi nakikitaan siya ng talent. So sinunod niya rin. Pero anong nangyari? Diba? Kapag na-influensyahan tayo ng ating mga kapwa, no, mamili tayo. Hindi tayo magtatagumpay kung pipiliin natin sa ikakasama natin. So lalo na sa mga, kasi daw, yung mga
kaibigan ngayon ay malakas ang kanilang impluensya sa kapwa nila kabataan. Yun ang dapat natin isipin. Okay, the last, number 6, heart-searching questions. So ito mga kapatid ay payo para sa ating mga kabataan. Nabasahin natin lagi ang banal na kasulatan. Or we have to read the Bible every day. No? Isipin na si Kristo ang gumagawa ng parehong pangyayari. Or sa ating pagkakataon, ibigay natin na maangkin ang kaalamang buhat sa langit. Ang naglagay sa atin ng malaking responsibilidad. So may hamon ako ngayong mga katanungan sa inyong mga kapatid. So una, ito po yung hamon para sa atin lahat. Am I walking in the light? Ako ba ay naglalakad sa liwanag? Pangalawa, am I, according to the great light given me, leading in the right way? O yung liwanag ba na nasa akin ay ginagamit ko to lead others sa tamang daan? Or making such crooked paths that the lame shall be turned out of the way? Or gumagawa ko ng maling daan para ang iba ay matisod? So sabi nga, the bright beams of heaven's light are shining upon your pathway. There you and pray that you may make the most of your opportunities. Receive and cherish every heaven-sent ray, and your path will grow brighter and brighter unto the perfect day. So, sa katapusan mga kapatid, gusto ko lang iiwan sa inyo ang verse na ito at kung maaari po basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 55, 8 to 9. So, basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Okay? And then, God's way seems too hard, then too slow, but His way is the best way. Anong sabi nga daw? Yung paraan daw ng Panginoon ay mahirap at napakabagal. Pero kung ibibigay niya, yun ang the best na paraan para sa atin. So, this is the secret to success. Magandang gabi, pagpalain tayo ng magandang mensahe na ating narinig.